Sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin, ito po, no, binanatan po ni BP Sara itong si Gibo Teodoro at saka itong si Auntie Claire dahil po sa mga banat nila lately. Ito naman po si Arnold Clavio, binanatan po yung mga Duterte. Ginamit pa po si Alex Ayala, yung popularidad ni Alex Ayala. Matindi talaga no? Lahat gagamitin ng mga tukmol na to para banatan lang po yung mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin at marami pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na agad natin. Ito po, may sinabi po itong dating Supreme Court Justice Noel Tiam, retired Supreme Court Justice. Maganda po itong pinunto niya. Sabi niya, ito po ay, alam nyo kasi sila Kapunan, matapos po na sila po ay mabutata ni, yung nabutata po sila ni POA konting minuto lang po yung 2 araw na testimonya ng testigo ni Kapunan. Minuto lang po, no? Na blanco sila ni POA. Kaya lang dinala po ni ni Kapunan sa labas yung pinabura, no? Yung sinabi niya po na scammer si BP Sara. Pinabura po yun ng judge ng presiding judge. Sabi, strike out. Diba? Pina-strike out yun Pero dinala niya yun sa press conference. Sinabi niya na scammer si BP Sara. Maganda po ang sinabi nito ni, parang kahit talo po sila sa korte, kahit talo po sila doon, palalabasin nila na yung bintang nila kay BP Sara na hindi naman po nila nagawang mapaniwala yung mga tao habang may trial. Sa labas po, na kontrolado nila, walang mag-object. Malaya po silang sabihin na scammer at mambubudol si BP Sara Duterte. Pero may sinabi po dyan si Supreme Court Justice Noel Tiam. Sabi po ni Tiam, statements made in the course of an interview, ex curia or extracurrial outside the court, saying that BP Sara is a scammer is not evidence. Kaya kayong mga media, hindi po ebidensya yung sinabi na scammer si BP Sara, sinabi sa labas, no? Sa labas ng korte. In fact, nung sinabi po yan na scammer si BP Sara, pinabura po yan ni presiding officer, presiding judge, Chis Escudero. Pinabura niya yan on record. Okay, tuloy natin. If it were uttered inside the court, it would have been amounted to contempt of the impeachment court. Dapat daw pala, pwede po siyang i-contempt si Kapunan. Dahil alam na natin yung presiding officer, si Chis Escudero, hindi po niya i-contempt yan si Kapunan. Hindi po na-contempt, pero karapat dapat daw pong i-contempt yan. Dahil biruin mo, sabihan mo yung Vice President na scammer and would have subjected the lawyer to bar discipline for violation of CPRA. I hope the lawyer apologizes. Hindi lang po pala simple yun, no? Sabi po to ng Supreme Court Justice. Pwede po palang madisiplina si Kapunan dahil sinabi niya yan sa loob ng korte. Ibig sabihin, kagalang-galang po dapat yung mga korte at hindi po basta magsasalita
no, yung proceedings po ng korte, hindi po dapat binabastos ng mga katulad ni Kapunan. Mabigat po pala yan, yung magsalita ka ng scammer na merong mga judge. Palibhasa, itong mga judge natin, halos isa lang yung nakakaalam ng mga procedure. Alam nyo na, hindi pa pabor sa atin. Nakikita nyo po sa dami po ng mga nito ni Chis Escudero, sa dami po ng mga pagpapasya, karamihan, hindi pabor sa atin. Anyways, ito po ay Supreme Court Justice, dating Supreme Court Justice yung nagsalita. Kaya hindi po pala nararapat yung mga inaasal nito ni Kapunan. Pero wala tayong magagawa eh. Talagang ganun eh. Kontrolado nila, mas majority sila eh. Halos si Robin Hood Padilla na lang po yung narinig natin nung Miyerkules. Si Robin Hood na lang po yung nag-iisang boses na narinig natin na pumapabor sa atin. Minasama pa ni Auntie Claire. Okay. Ngayon, ito po yung sinasabi ko sa inyong konkreto. Magsasalita po sa labas ng korte o sa loob nga ng korte, sinabi yan ni Kapunan. Alam niyo po yung mga matatalinong katulad nito ni Kapunan, pag nararamdaman po nila na napapaboran sila, nakita niyo po, hanggat hindi sila sinusuway, bira lang ng bira. Kita niyo po, hindi po ba pagmamalabis yung hindi pa nagsisimula nang hihingi na recess? Ganun po. Yung nakita po ni Kapunan tsaka nito niligutan na masyadong relax. Ayan, yung mata ko eh. Yung nanginginig. Yung masyado pong relax sa ruling itong si Chis Escudero na pwede nilang paglaruan yung mga ruling. Tignan nyo po, nabasa na't lahat. Nabasa na lahat yung sinabi ni Las Cañas. Naipalusot nila. Ganyan po yan, hindi po patas yan. Itong kalaban natin, maski po sa loob ng korte, hindi patas. Tignan nyo po, sila na yung nag-delay pero isinisisi pa ng media. Ang ginagawa po ni Kapunan, magbibitaw po siya ng mga salita, bahala na po yung media na sumalo sa kanila. Tignan nyo po yung scammer na yan. Binitawan niyang pananalita yan, tapos alam niya na pipick upin ng mga hindi bayarang media. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito po si Arnold Clavio. Pinick up niya po yung salitang scam. Pero hindi niya po sinabi na yung salitang scam ay pinabura ni Chis Escudero. Ibig sabihin, hindi po tinatanggap ng korte yung salitang scam. Pero nakita niyo naman kung paano magtrabaho to si Arnold Clavio. Ito po ang pinakamagandang halimbawa. Ano man ang sabihin ni Kapunan, pinaburaman yan ng korte, sasaluhin na yan ng mga media. Bahala na yung media. Ito po. Ito po, double sword po itong ginawa ni Arnold Clavio. Dinala niya po yung scam para palaganapin po na scammer si BP Sara. At the same time, ginamit niya po yung kasikatan ni Alex Ayala para bumanat sa mga Duterte. Basahin ko lang po. Ako si Igan. Scam is the word of the day. Scam, yan ang paglalarawan ni Attorney Lorna Kapunan kung paano nabudol umano ni Vice President Sara Duterte ang bansa sa confidential funds. Walang resibo, walang ibang ebidensya, pawang acknowledgement receipt.
na may fictitious names na nagsasabi na pinambili ng gamot o binayad sa travel expenses. Pero kung saan ginastos ang iba pang confi funds, hindi pa rin malinaw kung nagamit sa itinatakda ng batas. Tignan nyo. Pero noong 2020, ayan muna, so yung salitang scam, dinala na po yan ng mga media para palaganapin na scammer si BP Sara. Ang linaw po, Arnold Clavio, kung nakikinig ka talaga at hindi lang si Kapunan ang pinakikinggan mo, kung patas ka talaga, di ba? Patas ka. Hindi ka patas eh. Talagang pinamumukha mo na anti-Duterte ka. Walang resibo, walang ibang ebidensya, pawang acknowledgement receipt. Kung nakikinig ka sana, Arnold Clavio, pare-pareho lang sila, no? Yung dinadala po nila, panay acknowledgement receipt. Ang tanong po natin, masama po ba ang acknowledgement receipt dito po sa confidential fund, na patunay ng confidential fund? Natanong po yan eh. Tinatanggap ba nila yung acknowledgement receipt? Tinatanggap po. Tinatanggap pala ng COA yung acknowledgement receipt eh. Anong karapatan yung mga media na pasamain yung acknowledgement receipt? Yan yung problema eh. Yan yung pinakamalaking kalaban natin dito. Hindi po si Kapunan, hindi po sila Chua, hindi po sila Luistro, hindi po si Ligutan, hindi po yung mga congressman na nakikita natin, sila Chua, etc., sila Adjong. Hindi po natin malaking problema yan dahil wala naman pong naniniwala na sa kanila eh. Di po ba? Hindi na po sila pinaniniwalaan. Ang pinakamalaki natin problema, itong mga katulad ni Arnold Clavio, na wala na pong, hinubara na po nila yung sarili nila nung pinanumpaan nila bilang media man na maging parehas. Ang dami pa rin naniniwala dito sa mga to. Sa media po sa Pilipinas, maraming naniniwala. Yan po ang pinakamalaki natin problema. Pero unti-unti na po silang hindi na pinaniniwalaan. Okay. Uulitin ko lang sa iyo, Arnold Clavio, yung acknowledgement receipt, tinatanggap yan ng COA. Sino ka para questionin yung acknowledgement receipt? Ano lang ang pinalalabas nila? Unusual. Bakit pa na acknowledgement receipt? Kung tinatanggap yung acknowledgement receipt, bakit hindi? Narinig mo na ba, Arnold Clavio, yung liquidation by certification? Bakit hindi mo binabanatan yan? Yung bang paggastos ng mga congressman at mga senador, confidential ba? Bakit kinakailangan liquidation by certification sila? Hindi naman confidential fund. Certification lang. Eto, may acknowledgement receipt pa, Arnold Clavio. Yan ang pinaka-resibo. Alam mo kung bakit? Kahit nagtatanga-tangahan ka lang kunwari, hindi po professional yung mga agent. Yung mga confidential agent, hindi po sila professional. Wala po silang resibo. Naintindihan mo ba? Ang acknowledgement receipt ay tinatanggap pag confidential. Dapat nga hindi binubulgar ito lahat sa publiko. Pero dahil impeachment trial, okay lang. Kaya lang, para pagdudahan ninyo, eto na lang. Bakit hindi mo sinasabi?
Bakit hindi mo iparehas yung balita mo o yung mga pinopost mo? Bakit hindi mo ipost din na sinabi rin ng COA na wala silang nakitang patunay na tumanggap si BP Sara at napunta sa kanya yung confidential fund? Bakit hindi mo rin sinasabi yan? Ganyan ang media natin, napaka one-sided. Meron na po bang tumistigo na nagnakaw si BP Sara? Meron po bang tumistigo na yung confidential fund ay ibinili niya ng luxury cars o mansyon? Hindi po aabot sa mansyon. 1 billion po ang mansyon eh. Pinakamura eh, billion eh. Wala pong billion. Paalala lang natin sa mga tukmol na to. Wala pong billion ang pinag-uusapan natin. Total na. 500 million. Around 500 million lahat na ng total ng confidential fund. Magkano po ang confidential fund ni BBM mula po nang naging presidente? May nakita ko 18 billion yata. Yung kabuang confidential fund ni BP Sara buhat nung naging vice president siya, around 500 million lang. Kay BBM, mahigit 18 billion. Bakit hindi po ninyo iniimbestigahan? Kasama ba sa 18 billion yung pinamigay kay Lenny? Na 500 million? Yung isang bigay kay Lenny, ilang taong confidential fund ni BP Sara? 2 opisina. Vice President at DepEd Secretary. Mayor ng Naga City, binigyan ng 500 milyon. Kumibo ka ba, Arnold Clavio? 18 billion, wala nagko-question kung saan ginamit. Tama naman yun kasi confidential. Kami rin, hindi namin ko-question yan kasi confidential. Pero yung around 500 million lang mahigit. 2 ahensya, OBP at saka DepEd. Ang laki ng question ninyo. Alam nyo po ba na yung lahat ng budget ni BP Sara, malalagpasan po yan ng gastos dito. Yung sabihin nyo, bakit kami umaangal sa gastos? Tama po. Alam po ninyo, dapat ipagbawal po yan. Kung ang hinahabol nyo lang po na pera ay 70 million lang po, yung pinasosoli nyo kay BP Sara, at ang ginastos nyo ay bilyon ang gagastosin nyo sa confidential fund, sa pag-iimbestiga o trial, mahiya naman kayo sa taong bayan. Ang hinahabol ninyo kay BP Sara, 70 million. Appealable pa yan. Alam nyo ba yung appealable na salita? Hindi pa yan final. Ano po ang pinagbatayan nila? COA lang. Yung COA mismo nagsabi na hindi pa yan final. Hindi pa final pero kinasuhan na. Alam nyo po ba sa final kung ano lang po ang resolution dyan? Hindi po kulong. Hindi po makukulong si BP Sara dyan. Pag ganyan ang kaso. Eto po, mula po sa abogado naman natin, panay sila na lang po. Ano po ang sinabi ng abogado na pabor sa atin? Tungkol po dyan. Ito po ang sinabi ni Attorney Mike Operario. Abogado na, sinabi ko na rin to kaya lang hindi ako abogado baka hindi kayo naniniwala sa akin. Katunayan, 1,000 na po tayo. 263 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Okay. Binigyan diin ni Attorney Mike Operario, President ng IBP Bataan,
na sa kabila ng presentasyon ng testigo na si dating COA Icpao, State Auditor Roderick Wamil, walang nilabag na batas si Vice President Sara Duterte. Wala palang nilabag na batas, kaya pala ganun. Tama rin eh. Wala po nag-aakusa kay BP Sara na siya ay lumabag ng batas. Ang sinasabi, tignan niyo po yung pagkakaiba, baka nalilito kayo. Ang sinasabi po, may violation. Pero ang tanong, meron bang nilalabag na batas? Hinggil sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd, ipinaliwanag ni Operario na ang COA findings tungkol sa mga kulang na dokumento ay hindi automatikong nangangahulugan ng kriminal na pananagutan at lalong hindi ito sapat na basehan para sa impeachable offense. Dito po tayo hindi nauunawaan ng tao. Ito po, kung nakikinig kayo sa akin, lagi ko po itong sinasabi rito. Wala pong criminal offense na nakumit si BP Sara. Hindi po lahat ng violation ay criminal offense. Di po ba? Ano po ba pagkakaiba ng criminal offense? Hindi makukulong. Administrative lang. Pag napatunayan po, naging final na po sa Supreme Court, ano na po ang mangyayari dyan? Isosoli mo lang. Okay. Sa madaling salita, ito pong paliwanag ng abogado, mas malinaw. Yung findings po ng COA sa mga kulang na dokumento ay hindi otomatikong nangangahulugan ng kriminal na pananagutan. So wala pong criminal offense, maliban na lamang, paano po magiging kriminal? Yung paulit-ulit po nila na misuse. Kaya po pala misuse, kasi wala talaga silang ebidensya na nagsasabi na yan ay binulsa ni BP Sara. Kailan po magiging criminal offense yan? Kailan po pwedeng sabihin na graft and corruption o kaya plunder? Masasabi pong graft and corruption or plunder kung ito po ay ibinulsa na ni BP Sara. Kung ito po ay napunta at ninakaw ni BP Sara. Kung ito po ay hindi binili ng pang-confidential na gawain, kung hindi, binulsa po ni BP Sara. Yan po ang katotohanan. Ngayon, kung hindi po yan criminal offense, lalong hindi po yan impeachable. Dahil ang impeachable offense po, dapat mas mataas po yan na krimen. Hindi po pwedeng ang impeachable offense ay mas mababa po kaysa sa pagiging kriminal. Hindi ka nga maituturing na kriminal sa binibintang ninyo. Paano ka pa i-impeach? Dahil po, yung mga opisyal po na hinalal ng tao, hindi lang po sila yung tinatanggal ninyo sa pwesto. Tinatanggalan nyo rin kami, yung mga botante, tinatanggalan nyo rin kami. Dinidisenfranchise nyo rin yung boto namin. Dahil lang sa sinasabi nyong violation or misuse or unusual. Lagi nyo sinasabi na acknowledgement receipt lang, acknowledgement receipt. Ang tanong, masama ba yung acknowledgement receipt na patunay ng paggastos ng confidential fund? Kung hindi po masama, edi walang illegal. Nakukuha nyo po. Okay, balik tayo rito kay Arnold Clavio. Binalikan ko lang yun kasi para sabihin nyo na paulit-ulit ka ba dong, di ka naman abogado. Yan po, yung sinasabi ko po, sinabi na ng abogado. Di ba? Oh. Malinaw na po yan. Ito pa po ang karugtong. Pero noong 2020,
Sa ilalim ng Duterte administration, biglang lumabas ang tila pang-scam din umano kay Pinay tennis star Alex Ayala. Oh. Nang scam daw po yung Duterte administration kay Alex Ayala. Tindi, no? Ang tindi ng utak ni Clavio, no? Talagang utak paninira eh. Style ni ano, na-adapt niya na si Anticler eh. Total, pinupolitika ng kaalyado ng mga Duterte ang pagsuot ni Ayala ng kulay green na sportswear. Green ang political color ni BP Sara. Ayon sa news item na tila scam siya ng Philippine Sports Commission sa ilalim ni Duterte administration. Binalik po ni Arnold Clavio na nun daw po ng panahon ni Tatay Digong ay sinabi po ng PSC, Philippine Sports Commission, na nagbigay po ng 4 million na training para po sa training ni Alex Ayala. Para buuin po natin yung kwento, baka nagtataka kayo bakit pumasok si Alex Ayala. Una, galit na galit si Arnold Clavio kasi kiniklaim daw natin si Alex Ayala ay maka-Duterte dahil nakakulay green. Di ba? Tirang pikon eh. Naka-green naman talaga si Alex Ayala eh. Alam niyo naman tayo, ganun lang naman tayo. Pag nagsuot ka ng pula, ay BBM ka pala. Alam po natin na biruan yun. Si Alex Ayala, iligtas mo naman Arnold Clavio, putak. Huwag mo na siyang idamay sa pamumulitikan nyo. Yan po ay ating sports hero. Kung may nagsasabi naman po na naka-green siya at siya po ay isang Duterte, biro lang po yun. Pag sinabi bang pogi ka na. Tangina, mahiya ka naman. Hindi nyo na ba talaga maintindihan yung biro at totoo? Naka-green. Nag-champion. O di ika-claim namin, kaya nag-champion yan dahil swerte talaga yung green. Duterte kasi. Di mo ba naintindihan yung biro? Okay. Tapos ibabalik niya. Ayan, nilagay niya yung mga balita. Ayan, no, Inquirer, Not True, Rappler, Philippine Star, hindi raw totoo. Hindi naman pumutok yung balita na yan dahil hindi pa naman sikat si Alex Ayala noon at hindi po si Duterte nagsabi niyan. Lahat na ba ng mga tauhan ni Duterte? O, tignan niyo po Ang sabi kasi, sinabi nung Philippine Sports Commission na si Ayala daw po ay tumanggap ng training. Yung PSC kasi, namimigayan ng pan-training expense ng mga atleta. So, nagkamali po. Di ba? Nagkamali sila kay Alex Ayala. Umami naman po yung PSC, nagsorry na. Arnold Clavio, nagsorry yung PSC. Sinabi nila ito, PSC, say sorry for unintended misinformation. Hindi po nila intensyon na mag-misinform. Kaya sila nag-sorry. Alam mo ba yung sorry? Tinanggap nga ng pamilya Ayala yung pagsosorry nila. Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo naman yan. Ang layo na yan, 2020 pa yan. 2026 na ngayon. Nag-sorry na noon pang 2020. Tinanggap na po ng pamilya Ayala yung pagsosorry. Hindi po nila ginawang malaking issue. Hindi nga naging malaking issue yan. Ngayon, porket sikat na si Ayala, ibabalik mo na naman. Hindi ba Anticler na trabaho yan? Ganyan na ganyan si Anticler, di ba? Balik ng balik sa mga panahon ng Duterte. Nakakahiya ka, Arnold Clavio. Saan nagsimula yan? Scam yung Confi Fund. Sino nagsabi scam? Si Kapunan. Sinasalo ng mga hindi bayarang media katulad ni Arnold Clavio. Nakakahiya kayo. Yan ang media natin. Tingnan nyo to.
Si Arnold Clavio rin to. Sabi ni Arnold Clavio, ano ang papel ng Office of the Vice President, OVP at DepEd sa paglaban sa terrorism o insurgency para bigyan ng confidential fund? Kailangan ba o naaabuso? Alam mo, Arnold Clavio, parang hindi ka taga-media. Ako na magpapaliwanag. Kami ng mga vlogger na semi-media na dahil may program kami sa radyo. Pero nakakahiya naman sa'yo. Ako na magpapaliwanag sa'yo, Arnold Clavio. Baka hindi mo alam eh. Nakakahiya sa'yo pero papaliwanagan kita. May kinalaman ba raw yung Office of the Vice President? Meron. Bakit? Kung hindi mo alam, ipapaalam ko sa'yo. Si BP Sara ang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ano po ba yung NTF-ELCAC? National Task Force to End Local Communist basta ganun. And local ELCAC. O yun, di ba? Para mawala na po yung local insurgency. Yan yun eh. Yan yun eh. Pinamumunuan niya ni BP Sara. Ang chairman niyan si BBM. Siya yung vice chairman. Naintindihan mo ba, Clavio? Ano ang papel ng OVP? O alam mo na ngayon. May papel. Bilang DepEd, yan po, inuulit-ulit po yan ni BP Sara. Na yung mga eskwelahan po ay pinamumugaran ng mga recruiter. Wala ka bang ideya, Clavio? Sa mga recruiter para i-recruit nila mapunta sa kabundukan, yung mga kabataan? Sa tingin mo ba hindi nagaganap yan, Clavio? Yung si BP Sara ang DepEd, mayroon ng senior high school. Alam mo ba kung sino yung senior, kung anong katumbas nung panahon natin, Clavio, ng senior high school? Ang senior high school noon, grade 11, first year college. Grade 12, second year college nung panahon natin. College student yung edad nila nung panahon natin. Kung pag-aaralan mo yung recruitment, yung mga first year at second year college, dyan nare-recruit. Kasi yung third year at fourth year, nakaraos na yan eh. Armed conflict pala. Hindi pala insurgency. Local ELCAC. Lagi ko nakakalimutan yan. So may kinalaman si BP Sara. Sa paglaban sa terorismo o insurgency. Dinidinay mo lang sa utak mo, Arnold Clavio. Bakit po natin sinesentrohan si Arnold Clavio? Bakit hindi yung iba? Siya yung mahilig mag-post ng ganito eh. Kung nagpo-post din si Karen Davila ng ganyan, di titirahin din natin. Wala naman tayo nakikita kay Karen Davila, kay Corina Sanchez, laging si Arnold Clavio. Sa isang araw, napakarami niya pong pinopost na anti-Duterte. Bakit hindi mo babanatan si Arnold Clavio? Sasabihin nyo, hindi ko lahat ng mga sikat na anti-Duterte, binabanata natin. Hindi pa ba sikat sa inyo yan si Arnold Clavio? Magtaka kayo kung may isang vlogger na hindi nyo kilala, binabanata natin. Pero yun yung nakakailang post siya. Oras-oras yata nagpo-post tong taon to. Mary Grace Piatos, o ibang post na naman to. Nakakadalawang tira na tayo sa post niya. Mary Grace Piatos tumanggap ng 70,000 reward mula sa confidential fund ng OVP para ipambili ng gamot, pagkain at furnitures na walang resibo. Wala pa ring irregularidad, Robin.
Kung walang resibo, Arnold Clavio, paano mo nalaman na ipinambili ng gamot, pagkain at furnitures yung binigay kay Mary Grace Piatos? Paano nalaman ni Risa Ontiveros na yung binigay kay Mary Grace Piatos ay gamot? Tuloy muna natin. Safe house na binayaran ng 11 million sa loob ng 11 araw. O 1.45 million bawat araw mula pa rin sa confidential funds. Wala pa rin mali, Aimee. Binabanatan niya na yung mga senador. Ngayon, ang tanong ko naman sa iyo, Arnold Clavio, nakikinig ka ba? Tinanong yan, yung 11 days eh. Nakikinig ka ba, Arnold Clavio? Ano tinanong? Meron bang nilalabag sa COA rules, sa batas ng COA, kung ang budget o yung 125 million ay ginastos sa 11 days? Ano sagot ng taga-COA? Wala. Wala palang batas na nilalabag sa 11 days. Hanggang ngayon ba, Clavio? Pinangangalanda mo pa rin na 11 days, nagbayad ng kung ano-ano. Clavio, sinabi na ng COA, hindi kasalanan, hindi paglabag sa batas ang paggastos ng 11 days. Ikaw na lang yata nagsasabi niyang 11 days na yan, Clavio. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano niyo nalaman na yung binayad kay Mary Grace Piatos, yan din yung tanong ni Risa Ontiveros ay pinambili ng gamot. Kung sinasabi nyo na, ano sabi niya? Walang resibo, wala pa ring irregularidad. Kasi mayroong acknowledgement receipt. Sabi nga sa inyo, confidential po. Confidential fund. Hindi po official receipt. Pwede po ang tinatanggap mo yung acknowledgement receipt. Anak ng tinapay. Ngayon, ang tanong, masama ba? Bawal ba yung tumanggap yung nagngangalang Mary Grace Piatos ng gamot na nagkakahalaga ng 70,000? 70,000 lang. Pala. 70,000 lang pala ang tinanggap. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayun. Ayan, malinaw yan, Arnold Clavio. Nasagot natin lahat. Yung sinasabi mong parang walang papel si BP Sara, mali ka dyan. May papel. Punta na po tayo rito sa mga bira kay Gibo Chodoro. Tantanan na natin si Arnold Clavio. Ano po ang banat ni BP Sara kay Gibo Chodoro? Ito po, sabi ni BP Sara, hindi pwedeng magbitiw ng ganoong salita. Ano po yung sinabi ni Gibo Chodoro? Sinabi ni Gibo Chodoro na mga pro-China ng mga tao sa gobyerno. Pakinggan natin si BP Sara na lang. Sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippines issue? Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Yan po, no? Gibo Chodoro, pangalanan mo kung sino yung sinasabi mong pro-China nang masagot ka naman. Alam niyo po,
Sa mga nagsasabi po na yung mga Duterte pro-China, sa mga nagsasabi po na hindi kinikilala ni Pangulong Duterte noon, yung ano ko, yung mata ko, yung nasobrahan na yata to sa kako-computer. Maghapon magdamag. Nasa na tayo? Yung nagsasabi po na yung mga Duterte po ay pro-China at hindi po nila iniintindi yung panalo po natin. Meron pong speech si Tatay Digo. I-search nyo na lang po. Nag-speech po siya sa UE, sa United Nations. Pandemya yun eh. Na ipinagmamalaki niya po yung naipanalo natin yung sa tribunal. Kaya kung naniniwala pa rin po kayo na hindi po kinikilala ng mga Duterte yung panalo natin sa tribunal, mag-isip-isip po kayo. Panay fake news na lang yung inaano nyo. Napaka-practical po ng mga Duterte. Nakikipagkaibigan tayo sa US. Bakit hindi tayo makipagkaibigan sa ibang bansa? Na pwede naman tayong makinabang. Tapos aakusahan nyo yung mga Duterte na pro-China. West Philippine Sea, atin po yan. Kung sa tingin po ninyo mali yung diskarte ng mga Duterte, ano ang tama? Ilang beses ba tayong ang diskarte ng Duterte sa West Philippine Sea, pakikipagkaibigan kay Xi Jinping? Ang tanong, masama ba naging epekto ng pakikipagkaibigan natin sa China? Hindi po ba nakapangisda? Yung mga mangingisda mismo, pinuntahan nyo pa, di ba? Nagpunta kayo ron, tinanong nyo yung mga mangingisda. Sinabi ng mga mangingisda mismo, hindi nyo akalain. Sabi nila, etong mga binigay nyo sa amin na ayuda, 2 araw lang to. Namigay sila ng ayuda dun eh. Ang gusto namin nung panahon ni Tatay Digong, na nakakapangisda kami dyan sa Masinloc. Ngayon, hindi kami makapangisda. Nung panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Panahon ni Tatay Digong, pinayagan kami mangisda. Oh. Tapos ngayon, hindi na naman sila pinapayagan. Yung tokis po natin, di ba? Yung atin yan. Nung nakipagkaibigan tayo sa China, atin talaga. Nakakapangisda yung mga mangingisda natin, inaalaw. Ngayon, sabi na atin yan. Pag napupunta kayo doon sa lugar na yun, binobomba kayo ng binobomba tayo ng water cannon. Anong ibig sabihin ng atin yan kung binobomba ka naman? Diskarte po ni Tatay Digong yun eh. Ito naman po si Auntie Claire. Sinabi naman po ni BP Sara. Ayan. Kasi may nagtanong eh. Sabi po kasi, ang sinasabi pa daw po ni BP Sara ay tungkol sa ICC. Sabi po ni Claire Castro, nonsense and baseless. Ang sagot po ni BP Sara, by the fact na spokesperson ka at mayroon seal ng Office of the President dyan. Yung sa likod niya, di ba? May Office of the Vice President o dito sa harap. Dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin na pwedeng magsalita ng kahit na anong iniisip natin at kahit na anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Correct. Alam mo, spokesperson ka. Hindi nga namin alam kung spokesperson ka ng Malacanang o ng ano. Pero, may seal ka ng Malacanang. So, ipinagpapalagay ng lahat ng tao na lahat ng sinasabi mo ay galing sa Malacanang. Ang dami mong sinabi. Auntie Claire na unprofessional.
Hindi karapat dapat sa spokesperson ng Malacanang. Oh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ano-ano yung mga nasabi ni Auntie Claire? Eto mga sinabi niya mismo to. Laban kay Vice President Sara Duterte. Eto po ba yung mga ganitong sinasabi na mapagkakamalan nyo na galing sa Pangulo? Halimbawa, sabi niya, hindi marunong mag-computer. Gusto niya maging presidente pero paano siya gagawa ng tamang desisyon kung hindi man lang siya marunong gumamit ng computer? Sinabi niya yan. Putya, mas bata sa akin si BP Sara eh. Yung sumunod na batch sa akin sa koleyo, meron na silang computer. Siguro mga 3 years after na nakagraduate ako, meron ng computer. May computer class na. Si BP Sara, 40s pa lang yan. Nag-aral po yan. Ang kahulugan niya po ng hindi ako marunong mag-computer, parang pag sinabi ko po na hindi ako marunong dyan, ay hindi ako marunong mag-edit eh. Hindi po ibig sabihin na hindi talaga ako marunong mag-edit. Ang ibig ko po sabihin na hindi marunong mag-edit, hindi ako marunong mag-edit katulad ng mga professional editor. Pag sinabi po ni BP Sara na hindi siya marunong mag-computer, hindi po literal yun. Di po ba? Hindi po siya literal na hindi siya marunong mag-computer. Nag-aral ng koleyo, hindi ka marunong mag-computer. May computer class ka. Ang ibig sabihin ni BP Sara, hindi siya yung katulad ng mga magsasalang ka ng mga presentation. Yun po yun. Okay. Dito nga ako, taga-English kasi yung mga sinasabi nyo. Baka hindi naman yan yung ibig sabihin. Isa yan. Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Ano pa? Chucky. Isa yan. Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Tinawag ni Auntie Claire na Chucky si BP Sara. Di ba? Putya, sabihin mo ba naman yan? Spokes ka ng Malacanang, spokes ka ng presidente. Sasabihin mo, Chucky yung vice president. Tama si BP Sara, hindi. Kami pwede. Si BP Sara pwede. Kasi nire-represent niya sarili niya. Ikaw, hindi naman ikaw ang nire-represent mo Auntie Claire eh. Ang nire-represent mo yung presidente. Sa tingin nyo ba galing kay BBM yung salitang Chucky? Ano pa? Ayan. Biniro ni Castro si BP Sara sa pamamagitan ng pagtawag dito na tila karakter na horror dal na si Chucky. Hindi ba siya yung mukhang Chucky? Di ba si Claire yung mukhang Chucky, no? Pinasa niya kay BP Sara. Kinakantsawan niya rin. Kinakantsawan niya rin yung paksili ka ni BP Sara. Paksili ka. Hindi raw alam yung paksili ka. Diyos ko. Ako nga, hindi ko alam yung paksili ka nung una. Sa inyo ko lang nalaman yan eh. Tapos nag-research na ako. Alam niyo po, wala pong tao na alam niya lahat ng bagay. Hindi po ba? Ito po, yung pagtawag niya kay BP Sara na baseless, useless, and nonsense. Kaya sabi ni BP Sara, maging professional ka naman. Kasi nire-represent mo si President Marcos eh. Hindi naman yung kung ganyan ka na magsalita, ganyan ka mag-vlog. Pero bilang spokesperson, dapat maging professional ka. Naniwala na kayo ngayon na hindi lang sa setting ko yung
Nag-automatic kayong Inglesero. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. May gana pang bumanat, doon ka bumanat.